A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inihiling ko sa Allah Subhanahu wa Ta'ala nawa ang pagbati ng Islam, ang kapayapaan, katiwasayan at katahimikan ay mapa sa inyo lahat. Lalong-lalo na po yung mga nagluluto ngayon, naghahanda ng pagkain sa kanilang suhur, dyan sa Pilipinas, dyan sa New Zealand, dyan sa Australia, sa Amerika, sa Europe, sa Malaysia, Indonesia, mula Hulu, Apare hanggang Hulu, lahat yan. Kayo na laging tumutuktok at nanonood sa video natin, sa programa natin tungkol sa Ramadan. Kay bilis po ng araw, Ngayon, tinignan ko, ikasyam na pala ito ng araw ng Ramadan. Allahu Akbar, napakabilis ng ating oras, napakabilis ng mga pangyayari. Pero ganun pa man, alhamdulillah, tayo ay lubusang nagpapasalamat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na meron pa tayong lakas, meron pa tayong oras na iginugugol para ito ay gamitin. Kaya naman ngayong araw po o ngayong gabi, inshallah, ang ating ibabahagi sa inyo ay tungkol sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nawa ang habag at pagpapala ng Allah ay mapasa kanya, na kung saan sinabi niya ay ni'matani magbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal farag. Ada hadithun sahih, masyaallah. Minsan nare-realize lang natin ang kahalagaan ng isang bagay, ang kahalagaan ng isang tao, ang kahalagaan ng anuman pag ito ay wala na siya sa iyo o pag hindi mo na siya nagagamit. Tignan nyo, nare-realize mo na mahalaga ang ating kalusugan pag isang tao ay may sakit, pag ang isang tao ay nandun sa hospital. Yung hindi ka na makagalaw, hindi ka na makakain, you are suffering of illness. So, dito sa hadith ni Propeta ay sinabi niya, dalawang biyaya na nababaliwala ng karamihan ng mga tao, hindi nila nabibigyan ng tugon. Una rito, o hindi nila nabibigyan ng importansya, o sila ay hindi nila nabibigyan ng pahalaga. Subhanallah. Ito ay ang as-siha. Ang siha, ito yung magandang pangangalusugan ng isang tao. Pangalawa ay ang oras, na ito ay maluwag ang oras mo, na nagamit mo sa hindi tama, nasayang ang oras mo. Kasi ang kahapon, hindi mo na yan may balik. Pag lumipas na yung oras na hindi mo nagawa, hindi na yun babalik. So sayang kung hindi mo nagawan ng mabuti ang oras mo. So, halimbawa, ikaw, meron kang assignment, meron kang gagawin, maglalaba ka, magluluto ka, meron kang tatapusin na problema. Pero kung hindi mo ginanap, kung hindi mo ginawa ng paraan para magamit ang oras na yun, hindi na yun babalik. So, sayang yung oportunidad. Sabi nga nila, grab the opportunity once there is opportunity. Because it will not come back again. Diba? Iba na yung So, balikan po natin ang biyaya na ito, ang sinasabing pangangalusugan. Pag kayo tinanong ko, siguro, marahil, ano ang pipiliin mo? Yaman, kapangyarihan, talino, pamilya, o kalusugan? Masya Allah. Ngayon ko lang naisip yan, hindi ko talaga naisip na itatanong ko yan sa inyo. Pero hindi ko alam bakit yan ngayon lumabas sa akin. Ulitin mo nga yung tanong ko. Ulitin ko yung tanong ko sa inyo. Anong mahalaga sa inyo? Yaman, nandun na yung pera, kapangyarihan, kaalaman, at yun yung talino, o pamilya, o kalusugan. Mahirap pumili, Kasi lahat yan kailangan Lahat natin yan, pag wala ka yan, malungkot ka at walang yung buhay mo. Lahat yan mahalaga. Mahalaga ang pera. Pag walang pera, malungkot. Pag walang pera, hindi mo mabili ang gusto mo. Pero ang sa totoo lang,
money can't buy happiness. Yan ang tandaan nyo. Maraming mga tao na walang pera pero masaya. Maraming tao na may pera pero siya ay miserable ang buhay. Pera. Pangalawa ay yung kapangyarihan. Yung kapangyarihan ng tao ay, alam natin ang kapangyarihan, panandalian yan. Alam natin ang pera, pagsubok yan. Alam natin ang kapangyarihan ay fitna. O, di ba? So, pag nasa position ka, parang akala mo nandun ka na eh. Parang ayaw mo umalis. Subhanallah. May mga tao na nandun sa posisyon, ayaw niya umalis. Kaya siya ang Allah ang nagbibigay ng posisyon, ng kapangyarihan. Tu'ti mulka humang tasya, wa tu'izzu man tasya. Allahu Akbar. Siya ang Allah nang nagbibigay ng kapangyarihan, at pag tinanggal din ang kapangyarihan na ito, ay bibiglain niya sa iyo na tatanggalin. Si Samranaw ng gensing niyan dra kasukada to. Ngayon no, inuto pag-usaraw Allah yuta kag gensingan niya no. Kagi daataw aba pagawa si sagyang kutwa kada to yan. Kakabay nan rog din matatago. Walang tao na gusto niyang umalis sa kanyang posisyon. Lagi niya gusto na nandoon siya. Hanggat babayaran pa niya yan. Magsusuhol pa yan. Pero hindi ang kapangyarihan ay laging masaya. Hindi lahat ng kapangyarihan ay ito ang kaligtasan mo, ang lahat. Kasi may oras din yan na napakalaking pagsubok at pagsisisi. Subhanallah. Minsan nga, naalala ko isang hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na kung saan dumating sa kanya si isang sahaba, Al-Jalil. Si Abu Dhar, nung dumating siya kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, naghingi, "Ya Rasulullah," parang gusto niya na humingi na ma-assign siya bilang gobernador sa isang lugar, sa Yaman o sa Sham. At sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanya, "Ya Abu Dhar, innaka la da'ifun wa innaha la amanatun wa innaha khizyun wa nadamatu fi yaumil qiyamah." Subhanallah. Ikaw, Abu Dhar, ihilingin mo yung kapangyarihan na yan, pero nakikita ko sa iyo na ikaw ay mahina, marupok. At ito ay napakalaking tiwala sa iyo sa araw ng paghukom. At katotohanan ito ay kasawiang palad at pagsisisi sa mga tao na hindi nila ginanap ang kanilang mga posisyon, ang kanilang kapangyarihan sa araw ng paghukom. Paglilitis, itatanong ng Allah, paano ka naging matutuo sa pagiging trabaho mo, sa pagiging gobernador mo, pagiging mayor mo, pagiging direktor mo, pagiging amam mo, pagiging ikaw ay may responsibilidad. So, ang punto rito mga kapatid, ang kapangyarihan hindi rin yan mananatili. Okay, yung kaalaman. Of course, mahalaga yung kaalaman. Kasi sa totoo lang kaalaman mga kapatid, sa Quran, nabanggit yan ng Allah na kung mayroon tayong dapat hilingin, tignan mo, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, dagdagan ako ng kaalaman. So, hindi naman sinabi doon na Rabbi zidni malan, Rabbi zidni mulkan, di ba? Ya Allah, bigyan ako ng maraming pera. Ya Allah, bigyan mo ako ng kapangyarihan na mananatili. Ang sabi dito, Rabbi zidni ilma. Kasi iba na yung may kaalaman. Lalong-lalo na kaalaman sa Islam para sambahin mo ang Allah. Dahil ito ang magbibigay sa iyo ng kaligtasan, ito ang magbibigay sa iyo ng tagumpay dito sa mundo, lalong-lalo na sa araw ng paghukom. So, pamilya. Masya Allah, itong pamilya na ito. Gusto natin marami. Gusto natin maraming anak. Gusto natin maraming asawa. Gusto natin mga anak mo, ganyan. Gusto mo, anak mo, lahat ganon. Pero, meron, aywan ko. Sa totoo lang, hindi ko alam kung tama ba yung narinig ko o nabasa ko minsan napunta lang sa glance na nakita ko na may isang hari na namatay sa dami ng kanyang mga anak. Sabi niya, kung may babalik ko lang at masama ang pagsisisi, kung may babalik ko lang, sana wala na akong maraming anak. Allahu Akbar. Bakit? Kasi hindi niya kontrolado ang mga anak niya. Ang mga anak niya, sila mismo nag-away-away. Ang mga anak niya, hindi niya nabigyan ng magandang edukasyon o magandang tarbiya.
So hindi rin magbibigay sa atin talaga ng mabuti na kung ano yung marami kang anak, pamilya mo. Oo, nandyan tayo. Kasama ito sa mga zinatul hayatid dunya. Kasama ito sa mga palamuti na bawat isa sa atin ay inaasam-asam na magkaroon. So ang lahat ng mga nabanggit, kailangan natin yan, mahalaga yan, pero itong al-asehatu, batid nyo ba, alam nyo na experience nyo nung nagkaroon tayo ng COVID-19, buong mundo, globally, around the globe, all of the people around the globe, subhanallah, we have seen and we have learned how health is very important to each and every one of us. Pati yung mga ekonomiya na kontrol, pati yung pag-aaral, edukasyon na kontrol, pati yung pamilya na kontrol, pati yung pera natin na kontrol. Sino ang nakakontrol? Dahil sa itong sinasabi na biyaya na as-seha. Mga kapatid, may hadith ang propeta sallallahu alaihi wasallam kung gaano kahalaga itong ating pangangalusugan. Pag-ingatan mo ito. Kaya sa Islam, bawal na uminom ng alak, bawal manigarilyo, bawal magdroga, bawal uminom ng drugs, bawal ang lahat ng anumang makakapahamak sa kalusugan mo. Kasi, tiwala ng Allah sa iyo ang kalusugan mo na dapat itong gamitin sa tama sa ikalulugod ng Allah. Ganon din sa Quran na kung saan mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala ay sinabi niya, wala tulku aydikum ila tahluka. Huwag niyong gawin na ang inyong mga kamay ang siyang magiging instrumento para masira, mapahamak ang inyong kalusugan, ang inyong buhay. So kung bakit bawal ang droga, ang alak, ang paninigarilyo, dahil ito ay makakasama sa ating kalusugan. So anything that makes harm your body, it is haram. So subhanallah, gamitin po natin ang lahat ng kalusugan natin ayon sa tama na ikalulugod ng Allah. At ganun din yung oras natin. Ang oras na ito, kung gano'n siya kahalaga, subhanallah, ito na kasi ang buhay mo. Pag hindi mo nagamit sa tama, ikaw ang lugi. At ako mismo sa sarili ko, ang daming oras na hindi ko nagamit ng tama, pagsisisihan ko yon. Kaya bumabawi tayo. Buhay ka pa ngayon, mayroon ka pang lakas, mayroon kang oras, gamitin mo sa tama sa ikalulugod ng Allah. Nga naman, kay pag nagtigulang naman ka na dili na ni mo na kaya na gawin ang mga ganahan na gawain mo. Kasi igira mini tulod yung edad na margen at pangulaulan. So mga luksami, mga pagaremi, mga kapatid sa Islam, at sorry lang po, tayo ay magsasalita ngayon ng wikang Maranao dahil may kasama tayo dito na isang sheikh, kasama ko to sa Madina, at kami ngayon ay magsasalita ng pang-Maranao. Mga luksami, mga pagaremi, mashallah, si Saranao at tanto ay ni kadalia mis kanusan Saranao. Imanto garin na tanto miyakapi ako ni Manto Marawi, ka ini kaswira nagyang kutwa di katimu-timwa. Na piyang makalay tirang umanibato. Pana ini kaswiran sa ground zero. Kabayan na may lenyo managiwag yung pagaritano as si Sheikh Zainal Abidin, Imam Saro Abdul Aziz, ya Sheikh nga si Karakan Ubay. Ay kadalitag yung mga pagaritano si Saranao, may pantag sa giyang kaya kuhan. Paganero na panalam salam ka. Sa giyang mga pagaritano, aguto ni mabtero ka sa giyang kaya bulan na Ramadan. Alhamdulillah, miniraw tanuron. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayad na pisumpatan tan nagyang kutuwa mi alwag yang kaya pagariakan pantag sa yang kaya ada dalam tanu sa yang kaya ulan-ulan ababarakatan panakpanon sa mga balas o mga amal tanong mapugulaw tanong si pinamiksik wallah pala di mapipia ginawa niyo ang mga bangsami
Giyang kaiya kasasagadratan o giyang kaiya ulan-ulan ababarakatan na bagantan Allah sa taufiq nagubagar sa mapiyad na dito di ka pakapagamal Allahumma amin. Allahumma amin. nagu tarimaan Allah sa mga amal tanusi. Correct. Aya mapipikira ka na ipagumbungaan sa kutuwa mi aloyag yang kaiya lakiniyo at tayo pagarinyo si Sheikh Amrullah na sumanga pada mga kukuman sang kaya kapamuwa sa igira ako na di kayo nang kausabugi. Isa pa man na kailangan na may nakatanong o kababalitan o pa man ng mga Muslim na magagadam tanwag yung kutuwa paman naka-interestado tanong siya kung simba ko Allah subhanahu wa ta'ala. Di tanong paman na palabulbud. Di tanong paman na didimatagan. Susabagi na pada keribatan siya ko sabagi lagi do nidarudu pa. Nagiraman ito gagawi ko Ramadan na adnap katuon na paman na darudu pa mimabangunan silang sa walay. Siya ko ang gagawi ko Ramadan na miyakanaw siran na magaan so imsak. Oh, magaan so imsak. Na nasupad na tigin na di ako palakay, di ta palakay. Bata panda na pigo. Ha? O di na kuwan. Tunaniba di ta palakay o batad anak ano. Susabagi na sabab ko kay to ilmo na naayap suan niran na dan sila namipigo. Na miya des oras na sila makapusa, na sila makapita, na tinana mo katakakuan. Ano man na detaraot. Di peligro ron. Hindi So, bukeran no to. lagi din na mga ribatan na pamana sabot, si ko pamana kuan. Mga kukuman si ko agama Islam ka aya patot na apya da kanu makapigo, kariot kanu pamana di kanu pelakay. Ada nga no pusa. Piyari out ka nung panabang, ada ka nung makapigo. Ibarat yan pa madi, kaya pamanasang tareot siya na bang na di ka pa ibasirang ka. Di, Ay malag na, kangan no adaan, kang kanod mo. na makapasad ka no, na apya-piyag bangan, awan na bupigo. Hindi na. Ay malag na, ay sibut na no suma, ay sibut na no mga bangsamin na kapakaya pusa ka, ang majujunob ka. Aya di kapakay na baka simbayang ang majujunob ka. Ito di kapakay. Ay malag na, daan nga makapigo na wabo mga simbayang. Ugi na so kapusa nga sa suhor, na kanabon syarati ay manalalag na, daan nga pigo. Kagi ada man na riba ta sabuto sabugi tira na igira ko na majujunob ta. Na nakamumura ka anta paman na di ka pa ibata puken, di ka pa ibata pulalakaw, na osto na kuha na naribatan na nasabot. Ribatan na. Madakalaw paman na gitip suan niran. Paman na ira ko na majujunub siya na nataman sa di makapigo na din na mapulaw layran. Di pa kakan, di pa di. Ribatan na. Ayaw sto na sunna. Paman na ira kuwan, malakay ka, aga nga majujunub ka, nada nga pagabdas. Ipagumansamon siya ko, kagigina na miyalo nga gina nakajujunod. Na peso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na adong benama sa igirakuan na miya katurog sa kanya na majujunod. Di magabdas. Di ba? Ito yung paman na kapagayap na jujunod ka na di nga dinglolo ni mga kabaya kayo. Kung natso kasi may hindi kapagay. Ay gitu malag na sunna kuan magabdas so taw giti paman ako. Ikadua na lagi do tumabu si ko mga bae banda madala mga bae pumamakin igira ko na kedigrasya siya sampan so sabud ko mga bae ka barat na miya dekiran so basa apa man dasiran la kay pigu na barat na litas siya kaya dekiran no basa na magan so fajr na so sabud ginasabab ko kay to ilmo na naayap suan niran natira na di ako makapusa ka di ako malakay kuman. Malag na daan na pigo. Daan na psuti na gubu ko ang pusa na agiti na di ako palaki na ino kami ko dungo ko na ubo pusa. Na ribatan na ka pamanaw. So lagi din na miya dusa ka sa mala dusa ka miya ka sa salungan apiti baba ka da kaong pusa. Okay. Ayos to na so mga bais kano mga bain na madar kanu suba sa adapan mo maso imsak
na wajib na makapusa ka no, wajib na makatigre ka no, apya kaya pakapigo yun na may ko pagbanga sa subo, na ano bu pigo, ano bu suti. Owan. Na inang kaniwan na kaigira ada ako na san pagdigrasya so pamana sa bagi ako sang kay paman nakapamuasa. Oh. Ayat tinudan tanu sipan na suka kanigira kepita, na matagbid no to sunna. Ari shaykho. Oh. Suka kanigira kepita na sunno to na puto wajib. Kenapa sa syaratan ni udah ka makapusa, udah ka makasuhur, na di ka makapitigr, di kaapi ada ka makasuhur, leta siya pa mamiyakan na ka na piyagbangan, na penarus ka. Oh, ito so tigdan wa. Oh. Ito so tigdan wa kiulambus ka. Oh. Na di ka pa kayo ba malag na da ka makapusa na di ka da ka makapite na di ka mapupusa. So giti pamana mga inang ka pamana mga pada hukuman inaloy tanong si isang kaiyakuan ka kalok-alon na kuan. Kaya nga tanong so keribatan rakitan. Wallahu alam na katayam ako mga pada mga alin. So ito na manaw po. Inshallah. Makapturun siya kay Alim San Dimar. Amay inom ka dun gari sa kape. Inshallah. Nanagis po. Alhamdulillah na gari may kape to ilmu ka. Kailangan natin itagalog yun ha. Yung mga nanonood na mga Katagalugan, yung nasabi ni Sheikh Zainal, kaya kailangan po natin ng kaalaman sa Islam. Yung mga nabanggit niya, una doon yung, halimbawa yung sa mga mag-aasawa. May mga mag-aasawa na alam na nila na, of course, halal sa atin na makipagtalik sa iyong asawa sa gabi, pero nung malapit ng mag-fajr, hanggang nag-adhan na, tapos sabi nila parang hindi na tayo makakahabol ng adhan, o dahil kakukulangan ng oras natin. So ang ginagawa nila ay hindi na sila nagkukontinue. Ibig sabihin iba-break na nila. O di kaya mas inuuna nila na maligo muna sila. Hindi. Dapat po ang gawin natin ay kumain kayo, then after that, pag nakakain kayo, tapos maski nag-adhan o dumating na yung fajr, saka kayo maligo afternoon. Kasi ibig sabihin ay yun ang dapat at yun ang kaaya-aya. Kaysa sa nagkulang na yung oras mo at nabitin ka na. Ganun din minsan sa mga kababaihan na halimbawa yung babae dumating na sa kanya yung pagkabuwanan ng regla niya, tapos ang nangyari dun sa buwanan ng regla niya ay nangyari ay malapit na yung fajr ng oras niya, tapos naging halal na siya, pwede na siyang maligo. Tapos dahil malapit nang naging pabayan na lang siya, na sabi niya dumating na yung adhan. Tapos naging halal na sa akin na mag-ayuno, tapos hindi ako nakakain. So ang gagawin ko na lang ay hindi na ako itutuloy, sa next na lang ako. So ibig sabihin, binrake niya yung fast niya. Malaking kasalanan din po yun. Kasi mas wajib yung pag-aayuno kaysa yung sa sinasabi mo. Ganun din po yung mga tao na minsan natulog sila, paggising na nila, nag-aadhan na. So hindi na sila nakakain, nakainom. So ang sinabi nila, ibo-break namin ang aming fasting. So, bawal po i-break ang fasting. Ang gagawin nyo po, i-continue yung fasting nyo. Nakainom kayo o hindi kayo nakakain, kailangan pa rin i-continue yun dahil ito ay malaking pananagutan sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, ganun po kahalaga ang kaalaman sa Islam. Lalong-lalo na itong sa Ramadan na kailangan malaman natin yung mga ibang alituntunan, ano yung mga dapat malaman natin dito sa buwan ng Ramadan. Minsan sabi pa rin nila yung mga paggamit daw ng toothbrush, bawal daw mag-toothbrush. Hindi naman. Sino nagsabing bawal mag-toothbrush? Ang bawal yung tikman mo yan at saka inumin mo yung tubig. So, pero yung mag-toothbrush ka, inshallah, walang problema yun. At yung paggamit ng siwak, pwede rin po magamit ng siwak. At may mga minsan din, may mga nagtatanong, pwede bang maligo na ako nasa Ramadan? Oo, pwede ka maligo. Sino nagsasabing bawal doon? So, yun yung mga dapat na malaman natin, lalong-lalo na sa buwan ng Ramadan, na kung saan ito ay minsan lang po ito dumating sa ating buhay at bigyan natin ito ng importansya. Banda gitu na miya karaya guto arisek sagyang nga mga bangsa tano, agyang ga iya kaya tagwiran nun si sagyang ga iya pamana kaya tagwaniran sa sabut, agyang ga iya di tano di ka pamuasa si sagyang ga iya bulan asaslan. Pamamakin tanong nagya pagaritan mo si Alim San Dimar anyan mapterwa gari giya mi pantag sa giyang di bu pangate mo si giyang kaya kahalagaan kaimportante giyang kaya bulan na Ramadan giyang kaya anda manaya iso manusia
na ano mo na kapon ng gilen. Di mo pa nga te, makambat mo siya, kung ka, kakataw na ka na bibitira yung tanong. Mga luksa may mga pagarami, masyaallah, mga pagaritan may mga alim kate si Alim Sandimar Marsaw, bang sa tanong si Samarawi. Yuto akagay na siya kiniya si Alim Zainal, bang sa tanong si isa Binidayan. Alhamdulillah, lang na may makapasad si sa Madina. Sheikh makapatbuaki, aya pimba siya mi kaya ini na maranaw. Giyang ka kapamakuti tanong ko, mga pipi amal si sa giyang bulan na Ramadan. Masya Allah. Yan. Saya kaya ka nabatatakawan sa giyang sa Nimar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pagandaron naalalayo din nagyang kuto di tanong di kapakapanalaman si ko Allah subhanahu wa ta'ala sabab ko da pitatamanan yan alimo yan ay ibabagin yan sirk tano ang mga urip niyan. Yan kaya pakataling magyang kay Ramadan na aya patut si kumu'min, aya patut kutaw apaparatian yan sa Allah subhanahu wa ta'ala nagyang kuto adin yan di katatauripan si Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkabagar niya nagyang kutasimban yan si Allah. Datarag yang kuto amanan niya na din yan di kapamang ni si Allah. Sukap matian yan si mga sikap matian yan si Quran. Nagugyang kuto amanan yan na mga sambayangon na titud na nan alangon din tak penwala agyang kuto mga balas yan. Lagid mabuhay manan yan na kapag umrah umrah si ko ulan Ramadan na ta'adilu hajja ma'yati Nabi sallallahu alaihi wasallam ay manan yan na timbang yan na datar ka buo miyag hajj apad ka so Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabab pro mga urip no Allah nagyang kaya Ramadan na ayamala antap akin ni panalyugot si Allah subhanahu wa ta'ala nagyang kuto akabaluy tano ang mga tao amalakan si Allah. Peter Allah subhanahu wa ta'ala kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini palyugot amirkan wa tigun Nabi Allah subhanahu wa ta'ala sa Ramadan sukapu sa iku Ramadan sa lagid o kinipaliugat nun si kumya nga una aniyo kalo-kalo na adin ka mabaloy ang mga tao ang maalakan si Allah subhanahu wa ta'ala mga tao apanang gila niya nagyang kuto akadustaan mga tao ay manan yan na itapalakiran nagyang kuto langwa na kapanakuto mga tao ay itapalakiran si kung mga ginawiran sa nagyang kuto langwa na pitibarangan kandusa o din na langwa din na pitibarangan kang galabak sa kadustaan si sagyang kay dunya naguemanan yan na ituniran si ko mga ginawiran agyang kuta simbayran si ko Allah subhanahu wa ta'ala at tigo Allah ini promise wallah si ko mga tao ang maalakan si ko Allah wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra sa din sa tao amabaloy amalakan si ko Allah sa din sa tao amalakan si ko Allah subhanahu wa ta'ala maana pinanggila sa mga kadustaan naguitunin niya nagyang kuta mga simban yan si ko Allah subhanahu wa ta'ala na senggen wallah sa kawyawiyag akalbul buji sa giyang kaya dunya pitarup wallah sa Quran wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja sa din sa tao ikalakyan sa Allah mananggila sa mga kadustaan mananggila sa manan yan na mga galbak adi mga pipyasi sa giyang kaya dunya nagusimba niyan sa Allah subhanahu wa ta'ala napakalidasan wallah mambu si ko langwan akamarganan si sa giyang kaya dunya gina na ititalaga wallah subhanahu wa ta'ala si ko mga tao tatawripan si ko Allah mga tao aad na kalakyan si ko Allah subhanahu wa ta'ala sabab pro mga urip no Allah na giyang kaya kapamosa, giyang kaya kiptaplakan tano si sa giyang kaya kakan kainom agu kapugube tano si ko mga darudu patano nakatawan tano alangon din nan halal si ko Allah subhanahu wa ta'ala langon din nan halal si ko mga mu'minin langon din nan papakain wallah subhanahu wa ta'ala ugaid nabielo yu Allah haram si ko kadadon do Ramadan kakalo-kalo na initapingin to si ko mga tao o ande ikala aparateran si ko Allah subhanahu wa ta'ala sabab pro mga urip no Allah
na balasan wallah gyang kay Ustad Tanu sa Sheikh Khamrullah nagu si Ustad Zainal si sagyang kay amakam 4 oras na pakambarakat ng tanu wallah agyang ko ta mga simba tanu mga pamang ni tanu nagu mga kapambatya tanu sa Quran nagu si pensagyang kay dapan kapasa dagyang kay Ramadan na pamakutan tanu agyang ko to mabaloy tanu ang mga tao at tito adi tatawripan si ko Allah subhanahu wa ta'ala wa hadha wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wassalamu alaikum wa rahmatullahi jami'an wa barakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Nari. Balasan mo lagi ngayon. Pagaritan mo. Ari-gari. Miya nga ambusya yung mga interview na matanggari at yafik ang wala. Miya ka kaya pa. Lagi duba pa mana. Miya arrange piya mini surat miya teruka. Gina ni Taufik. Ay gira Taufik ang wala na tanto. Miya kadagdag lagi teru. Masya Allah. Balasan ka no wala mga pagari miya. Alhamdulillah. Kita pagaritan may kapasadya kulitul hadid sa Madina Al-Munawara. Agi lang una yung mga taga Madani. Alhamdulillah. So ganun lamang po 'yon mga kapatid sa Islam. Alhamdulillah sana ay napulutan natin ng aral ang mga pagpupulong na ito, ang ating pagkikita-kita ngayon. Kasi alam natin ito ay daily activities natin during Ramadan. At of course ay hindi natin pinapalampas ang mga bawat segundo oras natin dito sa mundo na hindi natin magamit sa tama. Yung ang hadith na nabanggit natin sa inyo kanina na dalawang mga biyaya na ito ay nakakaligtaan ng karamihan sa mga tao. Isa na doon yung oras. Yung oras mo, gamitin mo sa tama, sa ikalulugod ng Allah. Kasi yun na kasi ang buhay mo. Bawat oras na ginawa mo na mabuti, ito ay pagsamba. Nagawa mo na masama, kasalanan sa Allah, magbalik loob ka sa Allah, magtauba ka sa Allah, patatawarin ka ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga kasalanan. At itong puntong ito, mga kapatid, sa ating pagla-live, alhamdulillah magsasaksi po ang inyong mga mata, kamay, at lahat ang ating tenga sa pakikinig sa mga aralin patungkol sa Islam. Ang nabanggit ng kapatid natin kanina ay buwan ng Ramadan na kung saan tayo ay mayroong pagsasanay para maging matakutin sa Allah. Gamitin natin ang lahat ng ito sa ikalulugod ng Allah, pagbasa ng Quran, pakikinig ng mga aralin sa Islam, pakitungo ng mabuti sa ating kapwa-tao at kung bakit ipinagbabawal ang pagkain, pag-inom, at pakikipagtalik sa ating asawa sa oras ng gabi na yun na pwede na sa umaga ay kung bakit dahil tayo ay sasanayin natin ang sarili natin, i-control natin ang sarili natin ayon sa ikalulugod ng Allah dahil ang tao alipin at ang alipin dapat sumunod siya kung sino yung lumikha sa kanya at ito po ang tunay na turo ng Islam. We are so blessed, alhamdulillah, because Allah guided us into Islam. And this is the perfect religion that Allah has chosen to humanity. Islam is not only a religion of what you think it's a doctrine or belief, but the fact is that this is the religion of way of life. Whatever you do, all spheres and aspects of your life deals with Islam. Even when you are dealing good to your people, to your family and friends and relatives, drinking, eating, whatever you do, all for the sake of Allah. And this is what is Islam. To live with the teachings of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to live within the boundaries, limits that Allah subhanahu wa ta'ala has set forth in what He said in the Holy Quran. And alhamdulillah, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. I did not create the jinn and man except to worship me. Worshipping Allah subhanahu wa ta'ala, whatever we do, as long as these good deeds for the sake of Allah, done accordingly to the teachings of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And what is this good deeds? The conditions is, first is to be sincerely doing this for the sake of Allah. And the second thing is that you are doing this good deeds because it is in accordance to the teachings in Sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Any innovation, anything that is new to our religion, any practices or any practice that is new introduced to our religion that was not even that's not even taught by the Prophet sallallahu alaihi wasallam, all of this are null and void, and it will not be accepted, and it will be rejected in the day of judgment. Alhamdulillah, we are guided because the Quran is there and the Sunnah of the Prophet Muhammad is there. As long as we stick to believe the doctrine of Ahlus Salafus Saleh and our deeds, our heart is for the sake of Allah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairal jaza fid dunya wal akhirah. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.